Mga kapuso, pag-usapan nga ho natin itong inaprobahan ng Bicameral Conference Committee. Binubuo ng mga mambabatas mula sa Kamara de Representantes at mga mambabatas mula po sa Senado kaugnay po ng 2025 National Budget na ang tingin ho ng iba, tigmak. Biran ako makarinig na ganun salitang talaga napakalalim na Tagalog, parang tigmak. O merong parang may pagbabadya ng irregularidad. Oo, yung tigmak ng irregularidad. At makakasama natin sa pag-uusap pong yan, pagtalakay pong yan, ng Executive Director po ng Ibon Foundation, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinida dito sa DCWB, sir. Magandang umaga, Sir Orly. Salamat din sa bagong vocabulary. Tigmak? Ano yan? Tigmak. 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 Parang punong-puno. Parang nag-uumapaw. Parang ganun ang dating. Ngayon ko lang narinig yung salitang yun. Parang, ang lutong, parang bagay. mas okay na naririnig kong ganyan kaysa yung word na aaralin o kikitain. Pupunta siya sa kanto na makikitain yung kanyang kapatid. Alam ko, kikitain, income yun eh. Parang, mas okay na, mas maganda na, nag-uusap tayo ng mga gandang mga salitang Tagalog no, Sir Sunny, na totoo. Oo nga. Saka mas makulay. Hindi, pero Madamdamin. pero mas importante sa mga malalalim na wikang Tagalog itong ating budget Sir Sunny. Unang-una, parang hindi ko lang alam kung alinsunod sa General Appropriations Act na mas mataas talaga yung pondo ng infrastructure sa Department of Education. At pangalawa, kung may karapatan, ang alam natin, ang pagpinag-usapan ng budget, yung rekomendasyon o yung hinihiling ng pamahalaan ay pwedeng i-maintain ng mga mambabatas o bawasan pero hindi mo pwedeng dagdagan. Kaso mukhang lumaki yung program fund ng 500 billion pesos. Ano yung mga na-obserbahan ninyo, Sir Sunny? Well, sa amin, ang pinakauna na nakagulat sa amin, na nasilip namin yung BICAM report, mula't simula, medyo baluktot na yung priorities ng budget, kulang talaga para sa pangailangan, edukasyon, agrikultura, kalusugan, pero kinaltasan pa. Tapos medyo yung bias dun sa BICAM, kitang-kita yung House Senators na budget, dagdagan ng 17 billion. Yung Office of the President, may pagkasip-sip, dagdagan ng 5.4 billion. Yung DPWH, nabanggit nyo, dinagdagan 289 billion. Yung DND, 9 billion. Pero, sa kabilang banda, ang laki ng binawas dun sa DA, 20 billion. Ang laki ng binawas sa DepEd, 12 billion. Sa CHED, 27. Sa DOH, grabe, binawas ng 26 billion. Iba pa doon yung 74 billion, tinanggal sa PhilHealth. Yung DALE, binawasan ng 18 billion. Yung DSWD, binawasan 96 billion, pangunahin kasi malaking linaki dun sa AKAP program ni Speaker Romualdez. Tapos katiting lang yung binigay dun sa SUC. So sa amin, nakakagulat talaga na sinabi nga nila ipapublic na yung budget, di ba? Ipapublic na yung BICAM hearings. Pero ang kinalabas din, yung pinag-usapan ng maliit na grupo, talagang pang-politiko yung budget. Hindi yun. Actually, ang inaasahan natin, sinabi nila isa sa publiko, yung talagang makikita, balitaktakan, budget ng... hindi yun ang nangyari. Mukhang sa inyo pagkasalarapan, Sir Sunny, meron bang nilalabag talaga ito? Alinsunod sa ating sinusunod na mga batas? Meron ba talaga? At maaari ba itong idulog ng isang grupo o sektor sa Korte Suprema? Maki-question ba itong ganito? Well, I think may pwede mag-question. Ang problema kasi, technically, yung Kongreso pa rin naman yung BICAM So technically, dumaan din talaga. Ang sinasabi sa Constitution, kailangan Congress ang katalakay ng budget. Yung BICAM, mekanismo siya ng Kongreso. So I think, pero tama kayo, maganda yung question kasi ang laki ng binabago. Alam niyo ba, hindi ko pa nabubuo yung figures this year. I think kung about halos 600 billion sa appropriations, sa program. Kaya alam niyo ba, yung BICAM deliberations last year, magigit 1 trillion ang kinalikot ng BICAM. So sa isang budget na magigit kumulang 6 billion pesos last year, magigit 1 trillion pinag-usapan sa BICAM lamang. So I think kahit technically, mekanismo yan ng Kongreso. Technically, yung sinasabi sa Ligang Batas, Kongreso dapat tatalakay. Yung pinakalaking halaga na pinag-uusapan ng isang grupo, medyo, I think, pwedeng question din Pero as far as I know, meron na ba? Wala ko nadidinig na nag-file pa ng ganung plano. Siyempre, pag-aaralan pa yan. Kaya nga siguro, ating padalangin na lang, pag ito'y dumating na sa Malacanang, sa tanggapan ng Pangulo,
magandang makita ito. At mukhang lalo na yung aking naalaman na nasa 500 billion ang unprogrammed fund. Para sa kaalaman natin mga kababayan, ano ba talagang unprogrammed fund na ito na binabanggit? Well, ang program fund, permido na naman siya para sa mga budget item na pwede Hindi lamang... pa identified. Parang wala pang katiyakan na may mangyayari, ganon. At walang katiyakan yung pagkukunan ng pambayad Yun sa kanya. pa, So depende kung may bagong buwis o biglang magandang koleksyon, biglang nagpakitang gilis ng BAR o may bagong pumasok na pondo, doon lamang siya. So kumbaga yung termino ang program, sinasabi lang, hindi to kasing prioridad ng program appropriation. Yung program, guaranteed may pondo yan, guaranteed kagastusan yan. Yung program, it depends. So yun naman yung ano doon. Pero ako, Tico, napakalaging punto na bigay ko na kasi sabihin natin ngayon na hindi namin nakukuha yung buong discussion ng BICAM. Sa pagkaalala namin, kung over 1 trillion yung naging discussion sa BICAM last year, I think right now, kung over 1 trillion yung kinilikot nila, yung dagdag dito, bawas dito, kung over 1 trillion ginawa last year, sa pag-intindi namin ngayon, hindi ako sigurado baka umabot na actually ng at least 800 billion yung kinilikot nila this year. Hindi pa ako sigurado. In terms of, at least 400 billion yung kinilikot nila. 400 billion. Mas maliit kumpara sa nakarang taon na kung isumo total mo yung dagdag bawas, nasa about 1.1, 1.2 trillion. Ngayon, mas maliit lang konti, about 400 billion. Pero malaki pa rin yun. At ang point nga, tama kayo, sabi yung public yung hearings, kung niluto naman yung diskusyon nun, wala rin naman sa yung hearing. Yung diskusyon, yun ang ini-expect nating live na naka-YouTube. Yung mga hearing nga ninyo, talagang pinagpupuyatan ng mga taong panoorin yung tungkol sa mga ilang mga mahalagang mga investigation in aid of legislation. Hindi nga natin malaman saan talaga purpose. Ito pa kayang BICAM napakamahal ng pinag-uusapan dito. Dapat naka-live din talaga dapat yan, Sir Sunny? Okay, sa halimbawa, nagtataka talaga ako, yung Office of the President, ang original budget niya, 10.5 billion. Pagkatapos ng BICAM, naging 16 billion. So, nakita ko yung conference report ng BICAM, walang paliwanag kung bakit yung Office of the President na may dating 10.5 billion, walang paliwanag kung bakit dinagdagan ng 5.4 billion. Hindi naman yata nangihingi. Kung sino yung mga hindi nangihingi, anyway, alam natin kung ano maaari pwedeng isipan na kung pag-isipan natin sa ating mga kababayan. Pero huli na lang, ano ang dating sa iyo nung after nung BICAM, in-interview ko si Senadora Grace po. Yung AKAP, ang dating, inaprobahan na raw nila kasi kasama na rin ng Senado sa usapin ng AKAP. Ibig sabihin, may initiative na rin ng Senate, 21 billion sa Kamara, 5 billion sa Senate. Ang dating sa akin, narinig ko yun. Ito nga si Andy katabi ko rito. Ito nga, hindi ko nga alam. Ito yung mapapansin niya. Ang dating sa kanya, pork barrel Paano kaya ang tingin pa ng iba sa ating mga kababayan? Ito yung alam natin, basta ganyang AKAP ayuda, bahala ang DSWD dyan kung sakaling meron lumapit sa mambabatas at mga senador at kailangan na-recommend, gagawin nila, i-recommend, isama sa AKAP kung nararapat o kung qualified. Pero hindi yung may nakakakibet na 21 billion at 5 billion na parang para sa inyo, bakit may mga hatiang ganun? Alam niyo, una may punto ko. Sa pagkaalala namin wala yung AKAP sa sinabit na budget ng Presidente sa Kongreso noong Hulyo. Alright. Pinasok lamang yan ng Kongreso dun sa in-approve niya na finally at pinasa dun sa Senado. So una, I think malaging punto niya kasi yun din ang ginawa ni Speaker Martin last year. Yung isinuwating budget noong July, pagkatapos ng SONA, wala yung AKAP. Pagkatapos pinag-usapan ng House of Representatives, biglang sumupot yung 27 billion. Ganun din nangyari ngayon, wala doon sa sinumiting budget noong July 2024. Pagkatapos pinag-usapan ng Kongreso, nandun yung 26 billion para sa AKAP. So sa amin, isang punto yon nadenggoy tayo 2 beses doon. Tapos ikalawa, tama kayong Porto kasi, alam nyo ba yung 4Ps? Yung 4Ps may listahan kasi yan Talagang nakalista yung mga beneficiary niyan. Yung 4Ps binawasan ng BICAM. Dating 114 billion para sa 4Ps, naging 64 billion na lang. Binawasan ng 50 billion. Mukhang bahagi nun ay pinapunta dun sa AKAP na siningit nga na naging 26 billion pesos ngayon na walang identified na beneficiaryo. So tama kayo Medyo
kaduda-duda talaga yung ganyung sistema kasi yung tanging paraan na nga sana natin i-control kung saan ginagamit itong mga ayuda na to para hindi gamitin para sa patronage. Yung listahan, di ba, ng beneficiary. Para pwede confirm. 4 na milyong beneficiary. Biglang ngayon, pinalitan nila yung 114 para sa nakalistang beneficiaryo. Bigla na lang naging 26 billion sa walang nakalistang beneficiaryo. So, napaka-questionable sa amin talaga yun. I-open na rin pagkakabanggit ni Senadora Grace po. 21 billion, 5 billion sa amin, House Initiative, kasama ng Senado. Ngayon, Oo nga eh. At walang beneficiaryo, yun nakakainis dun eh. Yung tanging pang-control natin, nakalista kung kayo pupunta. Pati nga yan, hirap kalkali yung 4.5 milyong beneficiary. Pero pati yun, tinanggal nila dyan eh. Anyway, Sir Sunny, tayo magkausap ulit at balitaan mo ako kung tapos na ang inyong pagbalangkas sa budget, ha? Makikibalita ulit kami sa inyo dyan sa Ibon Foundation. Yes. Thank you, sir. Yes, Mr. Riley. Happy Sunday po. Ingat po. Happy Sunday din po sa inyo. Sunny Africa, Executive Director po ng Ibon Foundation, yung po napakinggan. 6:49 na! Hilingan, walang pinopro.